Kamusta po mga kababayan, mga katambay? Si Katambay Manong po, nagbabalik po para magkomento po sa inyo lahat. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa okay po tayong lahat. Mabuti pong kalagayan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ni Congressman Pulong. Kinuhanan po siya ng pahayag ng media at tungkol po rito sa gagawing hamon. Ito pong hamon ni General Torre o ni Torre sa sinasabing boxing sa sinasabing ito po ay sinasabing makalikom ng salapi para daw po yung cost na kikitain nito ay tutulong daw po sa nasalanta ng habagat o ng bagyo mga katambay. Ibang klase. Ito po, may sagot po ang congressman na Pulong dyan. Dahil po yan, yung hamon po ay boxing, ay dapat po yan ay nasa maayos na usapan at may kontrata po yan, may kasunduan. Di po ba? Kailangan dyan, may waiver pa nga yan eh. Boxing po yan eh. At gagawin mo charity event, kailangan may kontrata at kasunduan yan. Charity event po yan. Hindi po ba? Kaya po yung ginagawa ni Torre, ni General Torre, mga tambay, ay para lang po yan sa media. Media lang po yan, mga kababayan. Kung talagang gusto niyang matuluyan, kailangan po may kasunduan. Mahirap na po, baka magkadimandahan pa. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Congressman Pulong at syempre, pakinggan din po natin yung totoong sinabi ni Mayor Baste, mga kababayan, na pinasisinungalingan po yata ng mainstream media at ng napakaraming sa social media na sinasabing mga trolls ng mga Duterte na sinisiraan at pinalalabas na ang Mayor Basti pa ang naghamon ng boxing o suntukan na parang boxing umano, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Congressman Pulong muna, mga kababayan. Yes, boxing match ni ano po. Papirmahon sa siguro na itong kalaban basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon na napod sila dahilan. Papirmahan, magterminar sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko, manghagit na po lain na ko hagiton, di ko manghagitan ng gamay po na gamay po kayo na yan gihagit. Dito taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Di total gusto niyo mutabang ng baha. Kamu, ikaw, PNP, daghan naman kagkwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Ano, hindi na lang ka mo donate diretso sa gibahaan? Biya, gibuhat pa rin kondisyon sa akong igsuon, magsumbagan na yun. O karon na yung kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test ang tanan, usbon, bisag na upaw na po, usbon na po nato. No, hadlok man mo, anong drug test, namoy gitago. Yan po mga tambay. Ang pahayag po ni Congressman Pulong, mga tambay. At sinuportahan niya po ang boxing at ang Mayor Basti po ay talagang yung pati po yung sinabi ng Mayor Basti ay sinusuportahan niya po, mga tambay. At bago po natin komentuhan lahat, pakinggan po natin yung totoong sinabi po ni Mayor Basti about po rito sa sinasabi naman po ni Torre na boxing event na gusto niya mangyari. Ibalik tanaw lang po natin, mga kabayan. Ito po. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Alam ko makaya, bita. Ganun lang. Tama-tama dahil marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match this coming para mabilis this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds pwede 12 rounds susunduan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round may mag-sponsor, so let's place their merchandise before each round, so 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong may raise na pondo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Alam ko makaya, bita. Ganun lang. Tama-tama dahil marami ang nasa... Nakita nyo mga tambay, sino po ang nagdesisyon
At sino po ang nagtalaga? At sino na po ang nasunod at gustong masunod? Mga tambay, sa suntukan daw po na boxing. Ano po ba sinabi ni Mayor Baste? Mga tambay, nasa posisyon ka lang naman eh. Nasa kapangyarihan ka. Pero kung suntukan lang naman, kaya kita. Kakayanin kita. Kaya kita sa suntukan. Pero, nung sumagot na po ang general, ano po ginawa niya? Ginamit niya na po yung kalamidad. Ginamit niya na po ang kalamidad eh. Dinala niya na po sa kalamidad para daw makakuha. Makatulong pa. Gawing charity event para lahat ng kikitain at may mga sponsor pa na sinasabi siya. At kailangan pa raw gawin sa Araneta para kumita at sumikat pa siya. Nakita niyo po, pinasisikat niya pa ang kanyang sarili. Hindi po ba? Dahil siya na mismo yung nagsabi at siya na rin po nagsabi kung anong klase. Di ba? Siya na nagsabi kung anong klaseng suntukan. Dahil yung sinasabi ni Mayor Baste, di ba? Kung sa suntukan lang, kakayanin kita. Bakit po nasabi ni Mayor Baste yun? Dahil nga po sa nangyayari pong panggigipit sa kanila, sa kanilang pamilya. Di po ba? Wala kasing nagawa ang kanyang tatay. Hindi malang ang tatay niya ay walang nagawa. Nakuha ng isang general. Nakuha ng isang tore. Na walang due process. Kidnapping pa ang lumabas sa findings ng Senado. At iniintay na lang po natin ang desisyon ng ombudsman bago sana siya magretiro ay mailabas na po sa taong bayan at makita po natin ang findings ng ombudsman dito po sa ginawa pong pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Nasa hot seat po kasi. Ang General Torre po ay nasa hot seat. Mga kabayan. Twist lang po ni General Torre yan para po ang mainstream media ay sa kanya po maipokus, mga kababayan. Scripted po yata yan umano. Hindi po ba? Dahil napakarami pong issue ng gobyerno. Lalong-lalo po yung sinasabi po ng ating mga kababayan na siya po yung nagpakaaso na. Hindi na po daw yan naglilingkod umano sa taong bayan. Naglilingkod na po yan sa mga amo niya umano. Nagpakaaso na po yan. At yung mga amo niya umano ay isang damukal po ang issue sa pulburon. Meron pang issue ng pulburon sa Estados Unidos. At yung isang amo niya na nagpakaaso din daw siya, marami pong amo yan eh. Meron din daw pong among speaker yan, umano. Meron din daw pong among first lady yan. At may amo rin daw po na pangulo na pinag-uusapan sa buong mundo at pinag-uusapan sa buong Pilipinas na bangag daw po yan, umano. Totoo kaya yon mga kababayan? Yung mga usap-usapan na yan. Yan po ang nakikita po natin dyan. Para po mailihis din ng issue. Dadali niya sa sinasabing event. Charity event. At gagamitin pa niya ang baha. Gagamitin niya pa ang kalamidad na pagbaha. Para masabing napakaganda na kanyang layunin. Makikipag-boxing siya kay Mayor. Dahil gusto niyang makatulong sa nangyayaring pagbaha, mga kababayan. Samantalang may issue rin po, kaya po tayo binabaha ng ganyan. Di po ba may issue rin yung kanilang flood control, yung amo niya? Yung amo niya sa Kongreso at yung amo niya sa palasyo umano. May mga issue po tungkol sa flood control. Lalo-lalo po sa ginagastos po na 1 bilyon mahigit isang araw pagka tinotal mo na raw yan umano sa laki na ginagastos dyan sa flood control na yan. Hindi po ba? Pero dadalhin ng isang General Torre o General Torre sa boxing event na hindi naman po yan sinabi ni Baste na tayo'y magbaboxing na anytime, kahit sa linggo, kahit sa lugar, anytime magsuntukan na tayo. Ganyan po ba ang sinabi ni Mayor Baste sa kanyang pahayag? Na hinahamon niya na ora mismo? Within the week? Suntukan na agad? Ganon po ba ang pahayag ni Mayor Baste? Hindi po uurungan ni Mayor Baste ang boxing.
Kaya lang ang sinasabi ni Congressman Polong, lagay natin sa legal. Kailangan mayroong abogado, may waiver, kailangan may kasunduan. Kasi gagawin mo malaking event, kukuha ka pa ng mga sponsor, gather round, kukuha ka ng mga sponsor, kukuha ka ng money, cost. Siyempre, ang manunood dyan, magbabayad pa ng ticket kung matutuloy sa Araneta o sa mga hotel o sa mga malalaking venue. Di po ba? Tapos, para ka lang naghamon, para lang hinamon mo na, square tayo, walang kasunduan, walang kasulatan. Paano kung merong wag naman sana'y mapuruhan ka, Tore, kung mapuruhan ka ni Baste? Walang kasunduan, walang kasulatan. Paano ko idemanda si Mayor Baste ng pamilya mo? Ng murder o physical injury? Di po ba? Ano mangyayari kay Mayor Baste? Di po ba? Kailangan po yan kasunduan. Di po ba? Yung kay Mayor Baste, walang pag-urong yan. Bakit uurong si Baste? Galit na galit nga yan sa ginawa sa pamilya niya at pamumulitika ng administrasyon natin ngayon sa kanila. Pagpapabagsak. Di po ba? Kaya nga lang hindi nila mapabagsak ang Vice President kasi hindi naman talaga korap ang Vice President. Sila ngayon ang nasa hot seat. Di po ba? Lahat ng issue ng korupsyon nasa kanila ngayon. Umaalingasaw sa Kongreso, Senado, at pati po ang Commander-in-Chief, ang kanyang mga proyekto. Di po ba? Mabahong-mabaho na po ang mga amo umano ni Tore. Hindi po ba? Mga kabayan, ngayon, kailangan po rin tabunan din po kasi ang mga issue. Lalong-lalo po yung issue nila. Si Tore kasi, mga tambay, napakalaki po ng issue nito at sasagutin sa batas. Lalong-lalo na po kung wala siya sa kapangyarihan. Napakarami pong kaso nito. Mga kababayan, sinabi na po ng mga abogado katulad ni Attorney Panelo, nila Attorney Torion, nila Attorney Vic Rodriguez, si Senator Marcoleta nagsalita na rin about sa ginawa nitong grupo na ito, pati ang Commander-in-Chief na nagsabwatan, pati ang DOJ Secretary, DILG Secretary, DND Secretary. Di ba? Pati nga po yung isa, yung ating security, yung ating secretary na security, yung Security of Defense yata natin yun. Si Anyo, may katungkulan din po yun eh. National Security Advisor yata natin yun. Sa ating panahon ngayon, kasama rin po yan. At napakarami pang iba. Mga kabayan na ipagsabwatan. Di po ba? Nasa kanila ang hot seat. Ngayon, para po masabi na ang isang Tore ay malinis na tao at walang kinasasangkutan dungis issue ng mga kakaharapin niyang kaso in the future. Hindi po ba? Kailangan po itong dalin dito sa boxing na siya mismo ang nagtalaga. Hindi po nila pinag-usapan ito ni Mayor Baste na ganito ang gagawin. Gagawin mo pang event. Pasisikatin mo pang sarili mo. Panay pa exercise mo. Wala pang kasunduan. Nag-exercise ka na. Hindi ka ba naman gago? Hindi po ba gago, bobo, at nagpapakatanga umano ang sinasabing general? Ang isang boxing na gusto mo mangyari, pinag-uusapan yan. Di ba na magkabilang panig sa side ni Mayor Baste, merong makikipag-usap sa inyo. At ganun din sa side mo. Ano ang mapagkakasunduan? Ano ang venue? Anong araw? Anong oras? Saan gaganapin? Pagkakasunduan ng dalawang panig yan. At sino ang mga papasok na sponsor sa gusto mo mangyari? Hindi lahat ang gusto mo masunod agad ora mismo. Ano ka, diktador? Ganun po ba? Pinakikita mo lang sa taong bayan, Tore, na diktador ka. Dahil gusto mo, ikaw masunod sa lahat. Pag sinabi mo, ora mismo sa linggo, bakbaka na tayo. Sa Araneta, 12 round.
Ikaw na masusunod? Ano ka, diktador? Kaya ba ganyan ang ginawa mo sa tatay niya? Sa dating Pangulong Duterte? Diniktahan mo na agad na ikaw na masusunod? Kinuha mo sa airport? Hindi mo na pinalabas sa kampo nyo? Ikaw na ngayon ang pinakamataas. Ikaw na masusunod. Ako na ang judicial. Ako na ang piskal. Ako na ang judge. Kakalad ka rin kita. Tandan-tanda pa namin na sinabi mo. Tore, kakalad ka rin kita, Mr. President. Kakalad ka rin kita. Pag hindi ka sumunod sa akin, kakalad ka rin kita. Bibit-biting ka namin. Hindi po ba? Ganyan ba? Kaya nakikita ng taong bayan kung anong klase ka na general na hindi ka nirerespeto ng majority ng Pilipino. Paano ka rirespetohin? May pagka-diktador ka umano. Di po ba? Didiktahan mo na gusto mo, antimano, ikaw ang magdidikta na boxing event. Tapos ngayon, kakagatin ng media ngayon. Papatulan ng media na parang ang Mayor Basti pa ngayon. Ang naduduwag daw. Meron bang naduduwag na ang nagdesisyon sa lahat ng suntukan boxing ay general na hindi man lang nila pinag-usapan na sige ituloy natin yung sinasabi ni Mayor Basti na kakayanin kita sa suntukan. Kakayanin kita pag sa suntukan. Dahil nasa pwesto ka, isa kang general, makapangyarihan ka. Kung sa suntukan lang, baka kayanin kita. Yan ang sinasabi ni Basti. Pero ano ang ginawa mo, Tore? Dinala mo sa boxing, ginamit mo pa ang bagyo, ginamit mo pa ang baha, ginamit mo pa ang media. Hindi kaya? Para lang pag-usapan ka at mailayo ang issue sa pamahalaan, sa issue ng pulburon sa Amerika, issue ng korupsyon, issue ng flood control, issue ng impeachment, at issue mo sa pagkidnap umano sa dating Pangulong Duterte. Ganun po ba, General? Hindi po tanga at bobo ang mga Pilipino, General. General! Kaya itinatama lang po natin ang istorya. Kasi ang istorya po, hindi nila itinatama. Ang istorya ng boxing, galing yan kay Tore. At siya rin po ang nagdikta ng lahat. Oras, araw, venue, lahat siya. Hindi man lang niya kinausap ang Mayor Baste. Antimano, diniktahan niya na. Mali po yun. Mali. Ngayon, nagsabi naman po ng mas makatotohanan na matutuloy ang boxing. Makatotohanan po ito. Kasi sa lahat po ng bagay, lalo-lalo po pagka sports o sinasabing cause at gagamitin mo ito, sinasabi niya sa pagtulong. Di ba? Ngayon, may kasunduan na po. General Torre na lang po ang desisyon para matuloy ang sinasabi niyang gusto niyang boxing para makatulong sa pagtulong sa mga nasalanta ng baha. Nasa kanya na po ngayon. Nasa kanyang mga kamay yung sinasabi po ni Congressman Pulong. Una-una, meron tayong abogado. May kontrata. May agreement. At pangalawa, lahat po ay sasalang sa hair follicle pulburontes. Sa hair follicle pulburontes. Lahat po. Kailangan po yan. Lalo-lalo po sa gagawin nyo pong charity event. At hanggang maaari nga sana, napakaganda. Lahat. Ano po sabi ni Congressman Pulong? Lahat po. Lahat ng sangay na nasa gobyerno, isama na rin. Di po ba? Kasama. Magmula sa Pangulo, First Lady, Vice President at ang kanyang First Gentleman, lahat po, Senador, Congressman, lahat, Mayor, lahat, wala exempted. Di po ba? Napakaganda nun. Isama na rin sa charity event na lahat ng taong gobyerno ay nagpa-hair follicle pulburontes. Di po ba? Ngayon, intayin po natin si General Torre dito po sa kontrata ng boxing. Kasi malaki po itong event.
Dahil ang tao po, ang simpatsya ng tao ay na kay Mayor Baste. Dahil sa ginawa ni General Torre, lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Yung gigil at galit ng isang Duterte ay hindi po mawawala sa puso't isipan niya yan. Kaya nga po itinatama lang, hindi po naduduwag ang Mayor Baste. Ngayon, sinasabi ng media at sinasabi ng social media, naduwag daw po ang Mayor Baste. Kaya daw po umalis, nagpunta na Singapore yata. Mga kabayan. Alam naman po natin, ang isang Davao City ay maunlad at napakarami pong gustong mag-invest dyan. Hindi natin alam, baka yan pumunta ng Singapore, isa rin pong negosyo o investor na magtatayo sa Davao City. Dahil alam po natin na Singapore ay maunlad na bansa. Napakaganda na ekonomiya nila. At may karapatan din naman magbakasyon ng isang mayor kasama ang kanyang pamilya. Marami pong pwedeng gawin. At yung boxing na sinasabi ni General Torre, pinag-uusapan po yan. Kailangan plansyahin po nila ang legalidad. Legal. Legal. Mahirap na pong mapusoy at mapangalawahan pa. Katulad ng ginawa sa tatay niya. Walang kaso sa Pilipinas pero pinatapon. Pwede rin pong gawin kay Mayor Baste yan. Lalong-lalo po kung madisgrasya si Torre. Pwedeng kasuhan ng pamilya niya yan. Di ba? Pwede niya kasuhan dahil walang kasunduan. Pwedeng baliktarin ang sitwasyon dahil sila'y nasa kapangyarihan. Hindi po ba, mga kabayan? Ginagamit lang po ng Duterte, ni Mayor Baste at ni Paulo Duterte yung kanilang mga utak. Hindi po sila mga bobo tanga. Lalong-lalo po sa laro. Kung gaano po maglaro, marungis maglaro umano ang nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Hindi po ba? Muli po mga tambay, yan po ang ating komento. Itinama lang po natin. Kasi po, lumalabas po kasi mas tama na po ngayon ang general. Parang siya pa po ngayon ang bayani. Mga kabayan, kailan po naging bayani ang isang Judas umano at isang taksil umano sa ating bayan at sa isang Pilipino, lalong-lalo po sa dating Pangulo. Kailan po magiging bayani at kahanga-hanga? Malabo po sa sabaw ng pusit na hangaan mo ang ganyang klaseng general, mga kababayan. Dati niyang Commander-in-Chief, ang ating judicial ay gumagana. Napakarami nating korte sa ating bansa. May Korte Suprema, pero hindi mo malang dinala ron. Kahanga-hanga ka ba? Ngayon ka lang hinahangaan nila ng mga kakampi mo dahil nagpakaaso ka po yata. Hindi po ba? Kaya kahanga-hanga ka sa kanila dahil sa pangsariling interes na ayaw nang mawala sa inyo o sa kanila umano. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng Tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo sa ating mga subscribers. At sa ating po mga tumatangkilik, thank you po sa inyo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga tulong at biyaya. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, maingatan po kayo sa inyong mga paggawa, mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong bilin mga tambay na sana po pagkaisahan po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte, ang kanya pong kalusugan, maingatan, madugtungan po ang buhay at malayo po sa mga kasamaan at mga nagbabanta po sa kanyang buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli po mga kabayan, paalam po muna. Happy weekends.
Bye-bye, sa muli.